sa solo level ng Part 9. At muli ngang gumalaw ang malalaking statwa papunta sa mga hunter. Kaya naman lahat sila ay naguguluhan kung ano ang dapat nilang gawin. Sinabihan ni Jinwoo ang kanyang kaibigan na si Juhee na hindi nito dapat ipikit ang kanyang mga mata dahil sa tingin ng kasamahan nilang hunter na baka kagaya lang ito ng kanilang nilalaro noong bata pa sila na kapag ipinikit mo ang iyong mata ay paunti-unti silang lalapit sa'yo. Sa ilang sandali pa bigla na lang tumakbo ang babaeng hunter papunta sa pintuan ng dungeon dahil sa sobrang takot nito. At agad namang ikinagulat ng lahat ng hindi pinansin ng statwa ang babaeng hunter at ligtas nga itong nakalabas sa dungeon. Hindi nga makapaniwala ang mga ito sa kanilang nasaksihan, pero kaagad din naman nilang napansin na sumara ng bahagya ang pintuan ng dungeon matapos makalabas ng babaeng hunter. At napansin naman ni Jinwoo na ang mga asul na apoy ay paunti-unting nawawala na para bang timer at ang pulang apoy naman ay parang katumbas ng bilang ng mga hunter. At sa tingin nga nito na kapag naglaho na ang mga kulay pulang apoy ay tuluyan ng magsasarado ang pintuan ng dungeon. Maya-maya pa nga ay binitawan na si Jinwoo ng isang hunter at kaagad na tumakbo papalabas ng dungeon, kaya naman napasigaw si Jinwoo sa mga kasamahan na huwag silang gagalaw kung hindi ay maaaring hindi na sila makaalis dito. Kaagad ngang tinanong ng leader si Jinwoo kung ano ba talaga ang nangyayari at sinabi nga nito na kailangan lang nilang manatiling tingnan ang mga statwa hanggang sa tuluyang mawala ang mga asul na apoy. Ang asul na apoy ang nagsisilbing timer at maaari silang makalabas lahat kapag nawala na ito. Sinabi naman ng isang hunter na maaring tama nga ang hinala ni Jinwoo pero tinanong din ito na kapag ba nawala na ang mga asul na apoy ay posible rin na magsarado na ng tuluyan ang pinto ng dungeon kaya naman nagulat din ang ating bida sa posibilidad na mangyari nga iyon. Sinabi ng hunter na hindi niya sukat akalain na ang isang kagaya ni Jinwoo na mahinang hunter at palagi niyang minamaliit ay malaki ang maitutulong sa sitwasyon na ito. Karamihan nga sa mga hunter na pumasok sa dungeon ay nangamatay na, pero yung mga natitirang buhay pa ay dahil nga sa ating bida na si Jinwoo dahil ito ang nakalutas sa mga palaisipan ng dungeon. At muli ngang nagpasalamat kay Jinwoo ang hunter na si Mr. Kim kasabay ng paghingi ng tawad nito dahil bigla na nga lang itong umalis at sinabing meron siyang pamilya at ayaw pa nitong mamatay. Sinubukan nga itong pigilan ni Jinwoo pero hindi na nito pinansin ang ating bida at tuluyan ng umalis ng dungeon. Sinabi nga ni Jinwoo na ang biglaang pag-alis ni Mr. Kim ay maaaring maging dahilan ng kanilang kamatayan.